Alright, what's up? Rasaul Unfiltered, mga matitibay, good morning. Okay, ito nasa ano naman tayo, nandito tayo sa CDC Park. Bali katatapos lang natin nag 3K run. 3K run lang kasi syempre may laro pa tayong basketball mamayang hapon. Okay, so ano kayang pagkukwentuhan natin ngayon? Siguro pagkukwentuhan natin ngayon is bakit ganito yung napili kong content? Bakit ito yung napili kong niche sa YouTube? Siguro nagtataka kayo, sino ba yan? Bakit nagbibigay ng mga advice, ganun? Ano ba yan? Ano bang meron dyan? Big time ba yan? Mga ganun. Kasi tayo, kumisan nababase yung pakikinig natin, doon lang sa isang bagay Sino ba yan? Big time ba yan? Mayaman ba yan? Alam mo yon, ganun kasi yung ibang mentality ng tao. Hindi ko naman sinasabi na lahat, pero the usual, ganun yung thinking nila. Yung makikinig lang sila ng advice dun sa mga sikat, dun sa mga big time, dun sa mga somehow nasa top na ganun. Yun yung mga yun yung mga pagminsan pinakikinggan lang nila yung mga ganong klaseng may narating na. Ngayon, eto naman. 'Di ba kadalasan tayo nakikinig tayo sa mga friends natin, sa mga syempre of course sa mga magulang natin. Doon tayo talaga dapat makinig. Sabi nga nila, ang mga bata o mga anak na nakikinig sa magulang hindi mapapariwara. Actually nasa Bible din 'yun So, napili ko kasi ako by own experience. Kapag kasi minsan 'di ba mga matitibay, meron tayong mga tao na dahil nakaka-relate tayo sa kanila, mas nagiging madiin yung mga sinasabi nila sa atin. Mas nagiging madaling pakinggan or madaling intindihin. So, naisip ko, ganun din yung sa akin, yung sa niche ko sa YouTube, yung although hindi pa tayo talaga nakakarating dun sa gusto nating taas, dun sa gusto nating marating sa buhay, although araw-araw, tinatrabaho natin yun. Never tayo nag-stop na trabahuhin yun from day one. Yun naman yung masisigurado ko. Sabi ko nga dun sa coach ko dati, huwag kang kabahan kung hindi mo pa nararating yung mga gusto mong marating sa buhay sa ngayon. Kasi mas dapat silang kabahan dahil hindi ka nawawalan ng gigil, hindi ka tumitigil. Day in, day out talagang nag-grind ka. Ako kasi ganun ako for every no answer, there is next na alam ko na sa susunod, magiging yes na yung sagot. So, yun lang yung mentality. Kumbaga, nandito ako para i-share ko sa inyo bilang isang ordinaryong tao na kamukha nyo na nagtatrabaho. Kung hindi magtatrabaho, kung hindi mag-hustle, syempre hindi tayo magsusurvive. So, di ba mas madaling intindihin na kamukha nyo na simpleng tao lang, nag-hustle, mas maintindihan nyo na pwede palang gawin yung ganun. Bakit si ganun lang ginagawa niya? Kamukha ko lang naman na nagtatrabaho sa call center yon, kamukha ko lang naman na nagtatrabaho sa BPO yon or sa nagre-real estate yon, ganun. Pero tayo, bago tayo nakapagbibigay ng ganitong klaseng mga experience o mga nababasa mo natin sa libro, may mga bagay-bagay naman tayo na pinagmulan yan. So ako, bilang person, graduate ako ng 4 years course sa college, dun nga sa AUF. Tapos, yung first job ko diyan sa may Clark. Bali sa sa planning ako, sa QA, tawag dito, Philippine CNA yung pangalan ng company. Yun yung first job ko actually. Tumagal din ako doon sa Philippine CNA na yun. After ko doon sa Philippine CNA, doon ko na talaga napaandar yung kung ano yung course ko, which is BSPA Management, Major in Entrepreneur.
sa mismong AUF. So after ko dun sa Philippine CNA, nag-apply ako as isang purchaser sa Manila sa Benito Group of Company. Yung Benito Group of Company na yon, sila yung may hawak ng lahat-lahat ng mga Walter Mart sa buong Pilipinas. So noong nagtrabaho ako doon sa Benito Group of Company, which is head office ng Walter Mart sa buong Pilipinas. Yung Walter Mart noon, that time, nasa ano pa lang yata. Yung mall yung Walter Mart na mall. Bali, nasa ano pa lang sila. Kung di ako magkamali, nung time na yon, nasa 37 malls pa lang sila or 42 malls sa buong Pilipinas. So ako noon bilang isang purchaser buyer, ako yung nagpa-purchase ng mga produkto nila doon sa mga mall nila. So doon sa 42 malls nila na yon, ako nagpa-purchase ng isa sa mga ano doon, isa sa mga sangay ng produkto ron. Ang nato ka sa akin noon is beverage and spread. So pag yung trabaho mo sa beverage and spread, sa 42 malls na yon, ikaw yung nagpa-purchase order doon. Let's say, kunyari, Walter Mart Imus Cavite, ganon. Walter Mart Jensan, mga ganon. Walter Mart Santa Rosa Laguna, mga ganon. So, ako nagpa-purchase sa mga beverage and spread doon. Pag pumunta ka sa mall na yon, kung nakita mong kompleto yung mga nasa shelves noon, ako nag-purchase noon. Dahil kung mali yung pagkaka-purchase ko, sigurado mauubusan ng naka-stock doon. So, ganun yung trabaho ko noon as buyer doon sa head office ng Walter Mart. So, nagtagal din ako doon. Alam ko, I think, mga 2 years din yata, ganun. Tapos, or magti 3 years, ganun. Tapos, after that, bumalik ako dito sa Clark. Nakapagtrabaho din ako. Sa isang company rin naman, eye sensors. So, yung eye sensors na yun, doon ako nagtagal din. Bali, nasa ako doon, alam ko, 7 years ako doon eh. Tapos, naging naman ako doon, naging supervisor naman ako doon. So, yun, naging supervisor ako doon. Tapos, after that, yun na, medyo tumaas na talaga yung position ko doon sa nilipatan kong trabaho, which is sa financing naman. Doon sa financing na trabaho, naging ako doon, naging manager naman ako doon. So, bilang isang manager noon, hindi pa, wala pang pandemic noon. So bilang isang manager dun sa company na yon, sinabayan ko siya ng real estate. So from being a manager, sinabayan ko siya ng real estate. Nakita ko, okay pala sa real estate kasi imagine, yung pagpapaviewing ko noon sa isang araw noon, naka-oras lang. Let's say yung break time ko ng 12 to 1, yung 1 hour period na yon, doon ko doon ko papakita sa customer ko yung bahay or lote nila na bibilhin. So, kahit manager na ako noon, pa rin, may gigil pa rin talaga ako sa pagre-real estate. Tapos yun nga, nag-pandemic, nalugo yung company, nag-move ako ng ibang career. Pero bago sa BPO, nag-focus muna ako ng siguro mga 2 years sa real estate, which is kahit pa paano nakakabenta-benta naman kasi kung hindi ako nakakabenta-benta, hindi naman ako magsasurvive ng 2 years na walang trabaho tapos pandemic pa, di ba? So doon natin kinukuha yung mga mga pang-mobility natin sa araw-araw. Tapos syempre medyo tumatagal nang wala tayong work, tapos yung ang trabaho natin before as a manager, nawala tayo. Actually, pa-promote na ako as GM nun eh. Kasi hindi naman siya ganun kalakihan company. Pero, pausbong yung company as financing. Tapos, dahil maraming, client ganun, bago pandemic, pausbong na ako nun. Alam ko, nagtitrainee na ako nun, management trainee na ako nun as GM. Tapos yun, nag-pandemic na, wala na. Tapos, after that, doon na ako pumasok sa BPO industry. So, ito na ngayon yun, yung sa BPO industry na pinagtatrabahuhan ko. Actually, pinili ko rin sa BPO industry kasi, kumbaga, hindi napapabayaan yung pagre-real estate ko. Kasi yung mentality ko, kahit naman saan ako lumipat ng company sa Clark or sa loob, BPO man yan or office man yan, ayaw ko at sa gusto, hindi ko siya makukuha o hindi ko makuha sa ganung trabaho yung mga gusto ko sa buhay, kagaya ng
magkaroon ka ng malaking bahay, magkaroon ka ng emergency funds na malaki, magkaroon ka ng mga property, farm, lupa, or sasakyan, mga ganun. Hindi mo makuha yun kung doon ka magpo-focus sa BPO. Alam naman natin, pero hindi ako against sa BPO kasi yung BPO, maraming pamilya na napapakain ng BPO. Ang BPO industry, kung usapang office work sa loob ng Clark, isa sa malaking magpasahod yan, ang BPO. Isa sa mga tinatawag nating bayaning puyat yan. Kasi isa ang BPO industry sa nagbibigay ng malaking income sa economy ng Pilipinas. So, kudos sa mga BPO agent na kagaya ko. O yun, bali ganun, no? BPO tapos real estate. Ba't hindi ko binitawan yung real estate? Kasi nga, hindi ko binitawan yung real estate kasi doon ko ngayon kukunin yung fortune ko. Doon ko ngayon hahanapin yung pera na magagamit ko para matupad yung mga pangarap ko, yung mga gusto ko sa buhay na mga mahal. Ayun, ganun. Tapos, aside for that, nagpa-podcast din tayo. Tapos, may skit din tayo, yung Vlogero skit. Sa podcast naman, yun yung Child Talks, tsaka Vlogero Talks. So, kahit pa paano, may mga income tayo doon, kahit minimalist lang. Kasi, yun nga, ano pa lang, kumbaga, pausbong pa lang tayo. So, yun lang yung, yun lang. Tapos pala, ito pa pala, into fitness pa tayo. Yung kahit pa paano, hindi natin talaga hinahayaan na maabuso yung katawan natin. Talagang ginagamit ko yung health card ko sa BPO, regular yung pagpapacheck up natin ng dugo, ganun, para kung ano yung may tumataas, pwede mong malaman kaagad. Tapos yun, into fitness, yan, alaga tayo sa jogging, sa workout, sa basketball. Actually, OMAD tayo, 1 meal a day lang tayo. Sinimulan natin yon this year, yung OMAD na yon. So gagawin ko ng lifestyle talaga yon, yung 1 meal a day. Kasi nagkakaedad na tayo, gusto ba natin tumanda. Siyempre, medyo may edad na tayo, tapos wala pa tayong sariling pamilya. Isa sa mga pwede kong gawin na hacks, alagaan yung katawan ko. Para kahit pa paano, meron akong 10 years na, sabi na natin 10 years na lamang sa ordinaryong tao na hindi nag-aalaga ng sarili. Mga at least 10 to 5 years na lamang sa mga taong hindi binibigyan ng pansin yung health nila. So, doon yung pinaka-hacks natin. O yun, no? Siguro, sa mga galawan ko na yun, sa araw-araw, masasabi ko na kahit papano, kahit konti man lang, may ma-share ako sa inyo na pwede nyo rin gawing at least, ano man lang, basihan or hindi naman basihan, at least magiging magiging tawag dito, patunay, no? Patunay sa mga isip nyo na, si ganito pala yung ginagawa niya, mga ganito, masubukan niya. Yun, yung double hustle ka, may work ka na, nagre-real estate ka pa, nagko-content creator ka pa, ay creation. Sabi nga nila, nasa tao ang tiyaga, nasa Diyos ang awa. So, technically, kung gusto mong i-bless ni God, dapat marami ka rin ginagawa. Kasi kung wala kang ginagawa, saan niya i-inject yung bless niya sa'yo? Alang-alang naman na nakaupo ka lang sa bahay, nakahiga ka lang sa bahay, tapos gusto mong makabili ng maraming property in the future. So, hindi pwede yun kasi hindi rin alam ni God kung saan niya i-inject yung blessings niya sa'yo. Alangan naman, bigla niya lang ihuhulog yung isang duffel bag na pera sa harap ng bahay mo. Hindi naman kasi pwede yung ganun. Dapat marami kang hustle, marami kang hustle, marami kang ginagawa. Like sa real estate, no? Ako, tripping lang ng tripping, posting, boosting, marketing, through mouth, through kwentuhan. Kasi somehow, pag sigad, nakita niya yung sipag ko, yung determinasyon ko, isa man lang sa mga tinanim ko na property na yon na malalaki yung in return, sigurado, kahit isa lang sa mga yun, parang na-compensate ko na yung 10 years, ganun, 5 years na hindi ko kinita sa anumang company na pinagtatrabahuan ko ngayon. So, yun naman yung akin. At saka, meron din akong, laging iniisip na, actually, hindi naman siya quotes, title siya ng movie, yung Get Rich or Die Trying, sabi nga nila.
Sabi nga ni ano doon ni 50 Cent, get rich or die trying. Meaning, gawin mo lahat ng kaya mo. Sige, hangga't humihinga ka, gawin mo lahat yung kaya mo. Kasi, at least, kung mamatay ka man, at least mamatay ka na ginagawa mo yung hustle mo, ginagawa mo yung pangarap mo. Kumbaga, inuukit mo yung pangarap mo na mamatay ka man, mamatay kang inuukit mo yung pangarap mo. Hindi yung namatay ka, namatay ka lang, wala ka namang ginawa, mga ganon. At least, benefits, yun na lang yung pinaka-minimum na benefits mong matatamasa. Ginawa mo yung makakaya mo. So yun, bilang isang content creator na nagtatangka, supportan niyo yung YouTube channel ko para mag-continuous, palakasan tayo dito. Yung kung nagba-Bible study kayo, merong ganong klaseng senaryo na magpapalakasan kayo, meaning magtutulungan kayo through faith, through mindset, ganon, through worshiping God. So magpalakasan kayo, ganon. So ganon din tayo dito sa YouTube community natin. Palakasan lang tayo, tulungan tayo, yun, ganon. So kahit pa paano, hindi naman masama yung sinishare ko sa inyo, all goods naman, positive vibes. So yun, at least kahit hindi tayo mayaman, wala pa tayo dun sa tuktok na gusto nating marating, kahit pa paano, nasa right path tayo na pupuntahan. Hindi tayo nang-aabuso ng kapwa, hindi tayo nang lalamang, hindi tayo gumagawa ng illegal. Lang tayo, God-fearing, syempre. Siguro naman, yung anumang ma-share ko dito, somehow, may mapupulot kayo. Yun lang, kaya ito yung napili kong niche. Kasi, isa pa niyan, mahilig talaga akong magkwento. Mahilig ako magsalita, magkwento. Isa sa somehow, strength ko rin siguro kasi hindi ako napapagod mag-explain, magbigay ng mga trivia, knowledge, mga ganun. Yun isa sa mga ko. Alright, so siguro hanggang dito na lang para at least kahit paano may idea kayo bakit ito yung napili kong niche, yung Rasoul Unfiltered, more on life encouragement, life mindset, good mindset mentality. At least natutulungan nyo ako bilang followers at kahit pa paano nakakapag-share ako sa inyo ng kahit pa paano man lang may tatago nyo. Alright, once again, Rasaul Unfiltered, mga matitibay, yeah!